Medyo tumigil ang mga iyon sa pagtawa nang makapasok sila. "Hi baby, dinner is ready and we're just waiting for you," his mother said to him. "We're going out." Tanging sagot niya saka siya pumihit papalabas kasama si Gina. Nakita niya ang pagbuntong hininga ng papa niya pero tuloy-tuloy lamang sila sa paglabas. "Let's go somewhere else. I don't like it here," ani his girlfriend. "Sure," ani naman kaagad nito. "So, how's everything going to be with Daddy Magiba?" "Leave it to me. I'll win over that girl." "That's right. Bring them back to where they once belong. I really hate that woman. She's acting so haughty. She's still a trash for me, though she's already inside the company." Irap nito saka sumakay sa sasakyan. "I just hate her aura." Tila inis na sabi pa ni Gina. "Dad already got rid of her, but now she's here again, ruining both of our days. I can't wait for that day I'll see her crying because she was fooled and desperate to have you back. I'll be the very first one to laugh at her. I'll make sure she'll see me. Don't worry." Hinawakan niya ito sa batok matapos niyang ma-start ang sasakyan. "I'll give you that day." He kissed her and she responded right away. He was never wrong for spoiling Gina because she always does the same for him. She supports him all the way and they have the same vibes about being witty. Sila ang mga taong hindi patatalo. Si Gina naman ay palaban na sobra dahil napagod ng mabuli ng ibang tao. She was a victim of bullying when she was still in grade 7 and got hospitalized when some girl at her school mauled her. She was badly injured and she learned by them to crush her enemies first before they could crush her. That's called self-defense for him and not anything else. You know what? I can't wait until that girl gets embarrassed in front of the other stockholders and board. Nakangising sabi nito sa kanya pero napailing siya. As much as I want to, I couldn't do that. That's the other side of my plan, and my plan is to make her fall. I have to help her all the way, though it's against my will. I don't have a choice. Napakibit-balikat na lamang ito. Well, at least you'll end victorious at the end of the day, babe. You just have to endure that girl's presence. Yeah, he has to. Kailangan niya magtiis katulad kanina, nakaharap ang isang Juanito. Napakayabang ng matandang iyon. Akala naman kung sino, tumama lang sa loto. Siya nga, bilyon-bilyong dolyar ang assets ay hindi siya nagmamalaki. He only speaks when he's being interviewed for Forbes magazine. Almira is more intelligent than we thought. Sumulyap siya sa girlfriend. What do you mean by that? She's not convinced by the way how I treat her and her family. She knows I'm faking. Gina laughed at his remark and shook her head. Matari nitong iniikot-ikot ang hintuturo sa buhok na kulot. It's too early to tell. Stick with it a few more days or weeks. You have all the time in your hands. Relax, babe. Masyado kang nasanay na nakukuha mo mga bagay-bagay sa isang iglap lang. Be patient this time. Especially, your enemy is clever, as he said. She's right. He has to be patient. Bilyong halaga naman ng assets ang mababawi niya. He has to get it back to secure his future. He will never let anybody mock them again. Hindi na sila maghihirap pa kahit na kailan at hindi na iiyak ang mama niya sa oras na magkasakit sila at walang maibayad na pera sa ospital. Who's not afraid to lose money? Nobody wants to lose money. Everybody needs money and money is all that matters in this world. Not some bullshit luck. Bitbit ni Almira ang kanyang alagang pusa nang katukin siya ng mama niya sa kwarto. Hinahanap daw siya ni Eliza. Nasa labas ng gate ang babae at naghihintay sa kanya. Kakapalit pa lang niya ng damit pantulog at handa na rin naman siyang bumaba para kumain ng gabihan. Ikaw na ang kumausap, anak. Baka ang papa mo ang kumausap dyan,
malintikan ng transaksyon. Anang mama niya sa kanya. Sige ma, kumain na kayo at susunod na lang ako. Lumabas siya ng main door at diretso sa gate. Nandoon nga si Elise at may kasamang gwardya at isa pang babae na may bag. Nagtaka pa siya at may nakatigil na kotse sa labas. May isang matangkad na lalaki. Si Barkuda ba iyon? Hi. Bati ni Elise sa kanya na nakangiti. Hi, Tita Elise. Charles also looked at him but she looked at the car. Naaninag niya na may tao sa passenger seat. Mukhang gininto ang garapata. She looked at him again and just sighed. Oh, how cute. Look at that cat. Ani Elise na natutop ang mga panga. This is Smiley po. Hindi niya mapigil na huwag tingnan ng lalaki. Nakatingin pa rin ito sa kanya kaya halos irapan niya. Oh, go ahead tita. Paalam nito sa may edad na babae. Oh, sure baby. Careful driving. Kiss. Ani yun at pinatulis ang labi. Naitago naman niya ang labi nang ilapit ni Charles ang pisngi doon. Daig pa nito ang kinder. Gusto niyang matawa ng pahirin nito iyon gamit ang likod ng palad. Iha, nandito na ang isa sa mga maids. Mabilis siya nakapunta sa agency dahil nandito lang siya sa Manila. I just want you to sign these papers but read first. You can give it to me tomorrow. Sige ho, Tita Elise. Salamat po. Ani rito. Mumiti siya sa babaeng kasambahay na hindi pa naman may edad na sobra. Uuwi na din ako. Just give me a bell tomorrow. Paalam ni Elise sa kanya kaya tumango siya. Pasok na po tayo. Ay niyaya niya sa kasambahay na sumunod naman sa kanya papasok. Ito na rin ang nagsara ng gate at parang alanganin kaya naman inakbayan niya. Huwag ho kayong mahiya o maalangan. Hindi naman po talaga kami dating mayaman. Nakaswerte lang. Mabait po mga magulang ko kaya lang si Papa po ay may signal. Signal? Maang natanong nito sa kanya kaya natawa siya. Opo, may sarili ho siyang bagyo. Bagyo ng kayabangan. Tumawa ang babae kaya tumawa din siya. Aminado naman siya sa ugali ng tatay niya. Chismoso din iyon na sobra. Yun ang radyo nila tuwing umuwi at mas malakas pa sa tower kung anumang wifi o network ang nasasagap. Pwede na nga nun palitan si Lolit Solis o Christopher Min. Ganun lang po si Papa pero mabait po yun, sobra. Si Mama naman po, wala akong masabi. Santa? Aniya ulit. Pumasok sila sa mansyon at nakatingin sa kanila ang lahat. Ma? Pa? Ito na po yung isa sa mga kinuha natin kasama natin dito sa bahay. Si ate. Tumingin siya sa babae. Sylvia. Sagot naman ito. Sylvia Di Malanta. Ang lakas ng tawa ng ama niya sa harap ng kainan kaya halos maipinid niya ang labi para pigilin ang pagtawa. Kamag-anak pa kita? Ikaw sigurong nawawala akong ate. Di Malanta? Di Magiba? Sana ang isa pang mag-apply ay di matinag. Puro ka namang kalokohang lalaki ka. Halika na Sylvia at kumain ka muna. Mamaya mo na ihatid ang mga gamit mo sa kwarto mo. Aniyaya ng mama niya rito. Tinanguan niya ito. Sige na ho, sumabay na kayo sa amin. Hindi ba nakakaya naman na sumabay sa inyo? Kayo ang amo? Wala akong ganun sa amin. Sige na ho, maupo na tayo. Inakbayan niya ito ulit at sa kanya inilakad papunta sa mesa. Napakabait niyo naman. Saka parang ang saya ng pamilya niyo. Ani Sylvia, masaya talaga kami kahit noong kami nasa tambakan pa ng basura. Ito si Almira, ang anak namin. At ito naman ang mga ampon kong tinakasan ng mga tadyang. Naging balakang pero may mga lawit. Humalakhak ang papa niya at siya ay napatakip sa labi dahil natatawa siya. Sobra-sobra ang mga simangot ng tatlo niyang kaibigan na makikisleep over daw. In fairness sa mga iyon, hindi masyadong nakapaghanda. May mga dalang pamalit na damit ang mga iyon para daw maaga sila kinabukasan sa pagpunta sa may-ari ng building na bibilhin nila. Tito Johnny naman, napaka-brutal. May balakang pero may lawet. Oh, ni Lovely.
na sinisiksik ang buhok sa likod ng tenga. Si Almira ang naglagay ng plato at iba pang kubyerto sa harap ni Sylvia. Medyo naaalangan pa kasi ito kaya naman siya na ang nagkusa. Pa, aniya sa ama. Tumingin ito kaagad sa kanya. Ha? Bibili ako bukas ng building. Aba, oo. Kahit 100 building pa. Aanin mo anak. Patuloy ito sa pagngata ng in-order na crispy pata. Magtatayo kami ng salon. Marunong naman sila. Gagawa namin ng feasibility study pero hindi na namin pag-aaralan ang location dahil maayos naman yung building. Pansin namin, wala namang mga salon doon. Aba, oo. Kahit na anong study, sige lang anak. May tiwala ako sa'yo. Diba, darling? Tumingin ito sa mama niya. Tumago naman ang mama niya. Ikaw ang bahala anak. Alam mo naman na wala kaming alam ng papa mo sa bagay na yan. Suporta lang kami sa iyo. Ngumiti siya sa mga magulang. Salamat, mama, papa. Naupo na rin siya para makasabay sa mga ito na kumain. Unang beses nakakain sila na magkakaharap sa isang malaking mesa. Nakatitig siya sa lahat at sa mga pagkain na nasa harap niya. Walang humpay ang paglagay ng papa niya ng maraming ulam sa plato ng mama niya. Doon sa squatter, ang mesa nila ay papag na. Yun na rin ang sopa nila. Ang magkatabi sa papag ay siya at ang mama niya. Ang papa niya ay nagtsatsaga sa isang folding bed na butas. Gusto na naman niyang maluha pero pinigil niya ang sarili. Hindi niya gustong makita ng mga magulang niya ang pagiging sentimental niya. Masaya ang papa niya. Nakikita niya sa bawat kilos nito ang kasabikan sa buhay, mayaman. Kaya ayaw niyang basagin iyon. Babasagin lamang niya kapag sobra na at mali na ang ginagawa. Dahil yumaman man sila ay hindi pa rin dapat na magbago ang pagiging mapagkumbaba nila at pakikipagkapwa-tao. Charles stopped from walking when he heard his father talk. Umagang-umaga at kagagaling niya lamang sa gym sa second floor at pumanhik na siya para makapagbihis na. Pupunta siya sa opisina. Why not give Almira your designer, honey? Tanong ni Jaime sa asawa. Nakatigil lang si Charles sa may pader, nakikinig. Baka makasagap siya ng balita tungkol kay Almira Dimagiba. Are you serious about that? Yes, Almira has to bloom. If you only saw her yesterday, she's so lovely. She's definitely lovely. Sang-ayo ng nanay niya. I like her witty personality as well, and she's a natural charmer. I don't think she needs my designer and personal trainer. She has gay friends. Really? That's awesome. For me, I guess she needs it. Ani Charles nang lumabas siya sa pinagkukublihan niya. Tulala sa kanya ang mga magulang niya. She's not just the same old Almira Dimagiba. I am her mentor, remember? When the crowd sees her, they'll definitely get curious about her. She has to act finely in front of them. Tumango-tango ang papa niya. He has a point. I'll bring Karina myself. Agad niyang sabi. Ang tinutukoy niya ay ang designer ng mama niya. Don't blame me if she'll be mad at you. Don't say I didn't warn you. Nangiinis na sabi ng mama niya, saka sila tinalikuran. The hell is wrong with the designer and the trainer? Ayaw ba nun na maging kaaya-aya sa paningin ng iba? That woman should be thankful because he'll waste his precious time bringing Karina to help her with her wardrobe and proper movements. Masyadong bobo yun kapag nagalit. Hinabol na lang niya ng tingin ng ina niya saka sila nagkatinginan ng papa niya. Woman. Anito. I like how you accepted the truth now, son. Keep it up. Help Almira prosper. You will not regret in the end. By the way, how's Gina going? We barely talked recently. We had a fight last night and it wasn't good. We broke up. Aniya sa ama sa kanya ito nilayasan. What? Pahabol na tanong ni Jaime pero tuloy-tuloy lamang siya. He will never elaborate. Of course, he was only lying. It isn't true. Magkaayos sila ni Gina. But since his girlfriend is busy with her life,
he's also going to make himself busy doing his job, and that is to keep his enemy closer. I'm fine, Dad. It's just some sort of a misunderstanding, he said. Kung lumalamon lang ang semento ng sinungaling, kanina pa siya nilamon ng buo. Pagpasok niya sa kwarto ay agad niyang kinuha ang kanyang smartphone. He dialed Karina's number while removing his shoes. Hi there, Pogi. Napatawag ka? Boses iyon ni Karina sa kabilang linya. Come here, now. As in now? Yes, now. Okay, I'm prepared. I'll be there in 10 minutes. Kaya pala maaga akong nagising. A handsome client will call me earlier than I expected. I'm going. Sure. Aniya roon sa kaniya pinatay ang tawag. Nakangisi siya. Ngayon pa lang talaga siya mag-uumpisa sa plano niya. Ngayon pa lang ang pag-uumpisa ng pagbawi sa lahat ng nawala sa pangalan niya. Charles hurriedly went inside his shower room. Dapat sa oras na dumating si Karina ay handa na sila sa pagpunta kin Almira. Charles smirked when he saw Karina waiting for him at the lawn. This woman knows how to honor his time. Let's go. Aniya kaagad kaya medyo napaarko ang mga kilay ng babae. You're not in a hurry, aren't you? Natatawang tanong nito sa kanya. Not really. Aniya, follow me. Sumakay siya sa kanyang motorsiklo dahil wala pa siyang bagong sasakyan. Apparently, I still haven't decided yet. He plans on going to Taguig to have a new car. Mabilis din naman na naging pagkilos ni Karina pero nauna pa rin siyang lumabas. Itinigil niya ang motor sa harap ng bahay ni na Almira. Lumapit siya sa gate at sunod-sunod na pinindot ang doorbell. Pero lumabas na si Roger at ang tatlong bakla. Boss Charles, bati ng lalaki sa kanya at nagmamadali siyang ipinagbukas ng gate. Where's Almira? He asked instantly. Pumasok siya at sakto naman na kalalabas pa lang ng dalaga. Nakatingin sa kanya. Her sweet smile immediately vanished upon seeing his face. Well then, endure. I have a trainer and a designer. Ani rito. Excuse me? Taas sa mga kilay na tanong nito at pinag-cross ang mga braso sa dibdib. He scanned her for a short while. Gusto na niyang maniwala sa nanay niya na mukhang hindi nito kailangan ng designer. Almira is blessed with a beautiful body and the way how she carries her clothes is amazing. Nakamaong itong skirt, rubber shoes na puti, kakulay ng crop top nitong puti. She's in a messy ponytail. Dumb, totoo bang 17 pa lang ito? It's good for you, he said trying to fake a smile, but he's not that kind of man who easily smiles. At sino ka naman para sabihin sa akin yan? Isa pa, wala ka namang pakialam kung anong gusto ko. Huwag mo akong baguhin dahil hindi mo ako pag-aari. Mataray na sabi nito. Soon, he'll be, he said. Tigagal si Almira at nagsipagtilian naman ang mga bakla nitong kaibigan. Ano na namang kaguluhan nito? Maangas na lumabas si Juanito sa pinto at tiningnan siya. Inaaway mo na naman ang prinsesa ko, bata? Akala ko ba ayos na tayo? Ayos. Aniya. In fact, nandito ako para bigyan siya ng designer at para turuan siyang maging kilos babae. At anong tingin mo sa akin, lalaki? Angel nito kaagad sa kanya. Hoy Mr. Adamson, premyo lang ang kinuha namin sa iyo at hindi kasama sa kasunduan na panghihimasukan mo ang buhay ko. Look, he insisted but she immediately cut him off. Hindi ko kailangan. Salamat sa malasakit mo pero ayoko. Masaya na ako sa forma ko at kilos ko. Hindi ko kailangan ng magbago porque bilyonaryo na ang pamilya ko. Hindi ba, Papa? Tumingin dito si Juanito. Ha? Wala iyong maapuhap na sagot. Mukhang sang-ayon sa kanya. Huwag mong sabihin na kakampi ka sa lalaking iyan. Ha? Hindi. Sa'yo ko kakampi. Siyempre. Kaya lang anak, mukhang maganda ang swestyo ni Charles. Pagagandahin ka at gagawin na totoong prinsesa. Gusto ko yun anak. Ayoko Papa. Ayos na sa akin ito. Sabi ko nga anak,
Napakamot muli sa ulo ang ama nito at siya naman ay napakibit balikat. Nilungon niya si Karina na nakatayo sa may hindi kalayuan. In that case, I'll send Karina home. Forget my offer. I respect it. Heading where? Pag-iiba niya. None of your business. She sassed and sneered. Magtatayo siya ng salon. Baka naman marami kang kakilala na mayaman. Pwede mong irekomenda. Magtatayo pa lang naman. Sambot kaagad ni Juanito. Papa, huwag kang humingi ng tulong dyan. Baka mamaya buong salon pa maging bayad. Aalis na kami. Mataray pa rin na sabi ni Almira. Saka iyon sumakay sa bagong bili na sasakyan. Temper. Control your temper. Pumamewang siya at dinila ng labi. Mukhang mahihirapan siyang papaniwalain ng isang ito. Hindi ito kasing utu-uto ng inaakala niya. This one is intelligent despite her age. But it's just the beginning and not yet the end for him. Hindi na maipinta ang mukha ni Almira. Umagang-umaga ay nasira kaagad ni Charles iyon. Ang ganda pa naman ng gising niya. She's so excited. She felt that it would be a bright day for her and her friends, but it seems like it turned the other way around for her. Ay, sumunod siya! Tili ni Lovely habang nakalingon. Siya man ay napalingon din. Lilikuyan papunta sa kumpanya. Ani yan na tila sigurado siya na ganoon nga ang gagawin ni Charles. Binawi na niya ang paningin. Bagay na bagay doon ang motorsiklo. Ayaw niyang humanga kay Charles kung mukha at katawan lang naman ang pagbabasehan. Maraming masamang ugali si Charles at isa roon ay ang pagiging peke. Hindi na niya pinansin pa iyon hanggang sa makarating sila kina Mr. Tantuco. Wala na rin iyon sa paglingon niya, kaya naman alam niyang pumunta na iyon sa opisina. Nasaktuhan nila na mukhang papaalis ang matandang inchik, kaya naman binilisan ni Almira ang paglalakad. Good morning, sir. Bati niya kaagad. Good morning. Ganting pati nun sa kanya. Sila yung galing dito kahapon, kaya lang umalis din kasi may emergency. Anong asawa ng lalaki na kausap nila kahapon? Sila ba yung interesado sa building? Tatango-tango si Mr. Tantuco. Hindi ko na ipinagbibili yun. Hindi lang natanggal ang nakapaskil kaya akala nyo for sale pa. Nanlumo siya. Magandang site na talaga sana ang building na iyon para sa project nilang magkakaibigan. Lalo siyang nanlumo nang makita si Charles. Pumarada ang motor ng lalaki sa may mismong harap niya at parang gusto pang sagasaan ang chick na agad naman na napailag. Charles chuckled when he removed his helmet. Even his helmet smells really good. Napakagwapo nito. Tigagalang inchik habang nakatingin dito. Kabuntot nito ang isa pang itim na kotse at mga bodyguard ang sakay. Hindi ba ikaw yung nasa billboard? Tinakpan ni Almira ang labi para itago ang tawa. Opo, siya po yun. Isa po siyang bold star. Tumawa na siya kaya tumawa rin ang mga kaibigan niya. Sige na po, Sir Tantuco. Ituloy niyo na po ang pagbebenta ng building niyo. Pasensya na ikaw ha. Nagbago ng isip ko. Matagal na panahon na. Bakit ikaw interesado sa building? Maganda po kasi yung location para sa negosyo namin ng mga kaibigan ko. Ganun ba? Siguro hanap na lang kayo ng ibang pwesto. Marami pa naman dyang iba. Actually, I was the one who told them about the building. Sabat ni Charles. Inayos-ayos ang buhok na flat ng helmet. Ikaw? Ikaw ang pinakamayaman sa lahat. You noticed my building? Yeah. Tango ni Charles. How much is the price again? 3 million. She'll make it 4 million. Natigagal siya. That's the last offer. 1 million is a hefty sum of money. Take it or leave it. Anitong nakangiti sa matanda. Ngayon lang niya ito nakitang nakangiti. Ngiti na naghahamon kung oo ba ang kausap o hindi. Halatang natigilan si Mr. Tantuco. Hindi pa rin? Nagkibit balikat si Charles. Okay, if that's your decision, we're leaving. Tumingin sa kanyang binata at sa ekspresyon ng mukha nito ay pinaalis na sila. Daig pa niya ang nahipnotismo
na sumunod naman. Tumalikod siya. Bakit ba siya sumunod? Sandali. Pigil ng matandang inchik. Kagad siyang napalingon. Si Charles ay hawak na ang helmet at handa ng isuot. Ngingiti-ngiti. Did this man expect that thing to happen? Payag na ako. Tilian ng mga kaibigan niya. She remained looking at Charles. He revved his motorcycle and put his helmet on his head. I'm going. Kumindat ito sa kanya kaya lalong napatili ang tatlong bakla. Ano yun? Nahipan ata yun ng masamang hangin. Pasok kayo sa loob. Usap tayo. Papupuntahin ko na lang ang abogado ko. Ani pa ni Mr. Tantuco. Charles paused beside her after turning his motorcycle. You owe me one, sweetheart. What the hell? Sweetheart? Pinasibat nito ang motor at ganoon ito kabilis na nawala sa paningin niya. Nilalandi ba siya ng mayabang na si Charles? Kagabi lang may girlfriend iyon. Ngayon ay daig pa ang single kung maka-aura. At ano, padadala ka sa aura? Hindi. Lalaban siya ng aurahan kung kinakailangan. Duda pa rin siya sa lalaking iyon at huwag naman sanang bumalik ang paghanga niya roon ng ganoon na lang. She has to think negatively about that man. Hindi pwede ang syusyunga-syunga. Almira di magiba. Huy, wala na si Pogi. Halika na sa loob. Tukso pa sa kanya ni Tina. Naghahagikika ng tatlo at noon lang niya na-realize na nakatulala pa din siya sa dulo ng kalsada na nilikuan ni Charles. Bigla siyang natauhan. Sumunod siya sa mga ito, diretso sa loob ng bahay ni Mr. Tantuco. Bakit sila tinulungan ni Charles? Kakilala niyo pala iyong negosyante na mayaman? Tanong ni Mrs. Tantuco sa kanya. Business partner po niya, actually. Really? Gimbal na tanong noon at parang biglang nataranta. We're really sorry. Akala namin kasi hindi ka negosyante dahil napakabata mo pa. Lately lang po siya naging partner. Baka po soon ay partner forever na. Nakabungis-ngis na sabi naman ni Lovely na parang kinikilig. Nakatingin sa kanya si Miss Tantuco at nakangiti habang ang mister nito ay tinatawagan na malamang ang abogado. Well, mas maganda yun. Base sa edad mo at edad niya. Matured siya. Kamuntik na maubo ang dalaga. Baka kamo immature iyon. Pumapel lang iyon at nagpaepal pero aaminin niya may utang na loob na siya doon. Ginamit siguro noon ang pagiging negosyante para mapauos sa Mr. Tantuco. Maupo muna kayo mga iha. Kukunin ko ang mga papeles. Paalam ng babae sa kanila.